Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, magandang araw po idol, tanong ko lang po. May bago kasi akong pinagpapares. Madalas po sila tumatago sa nest box. Posible po ba na malapit na silang mag-breed? Salamat po sa sagot. God bless. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang pinagpapares. Madalas daw na tumatago sa loob ng nest box. Ang tanong sa atin kung malapit na daw bang mag-breed. Mga kaibon, meron mga senyales kung malapit na po na mag-breed ang mga alaga natin. Meron din po ako sa inyo mamayang i-share kung ano ba ang mga step by step na ginagawa ko kapag po ako ay magbe-breed ng mga alaga kong ibon. Dito po tayo sa mga senyales na malapit nang mag-breed ang mga alaga natin. Una, kapag binigyan natin sila ng nesting material, talagang gagawa po yan ng pugad sa loob para doon po siya mangitlog. Pangalawa, kapag po palagi mo na yan nakikita na nagsusubuan, isa rin po yan sa sinyalis na malapit na mag-breed ang mga alaga natin. Pangatlo, kapag po nakikita mo na nagpapatungan yung dalawa. Kapag po nakita po ninyo na nagpapatungan na yung dalawa, tapos minsan umaayaw yung hen, umaalis, isa na rin po yan sa senyales na malapit na po sila mag-breed. Pang-apat mga kaibon, kapag nakita mo na palagi nang dumidipa ang hen. Kapag po palagi na yang dumidipa at pumapatong na po ang cock, senyalis na po yan na start na po yan sa pagbe-breed. So yan po, yung apat na senyales para malaman natin na yung pares natin ay malapit na mag-breed. Ngayon, dito tayo sa palaging tumatago sa loob ng nest box. Alam nyo mga kaibon, mayroong mga dahilan kung bakit tumatago sa loob ng nest box ang mga alaga natin. Una, mailap masyado. Kapag po mailap masyado, yung tipong nakita ka pa lang, nagkukumahog ng pumasok sa loob ng nest box. Kapag po ganyan, palagi po yan magtatambay dyan sa loob. Kapag po sobrang ilap ng alaga po natin. Pangalawa, baka po nabubulabog po ninyo. Kapag po kasi nabubulabog natin yung mga alaga natin, talagang magtatago po yan sa loob ng nest box. Or kaya naman pangatlo, baka ginagawa lang po nila yan na pahingahan, tambayan. So baka po medyo takot pa sa lugar, sa area, sa surrounding. So dyan muna yan sa loob, tatambay-tambay, papahinga, lalabas lang kung kakain. So yan po yung mga senyales kung bakit palaging nasa loob ng nest box. So dito naman tayo sa senyales na malapit ng mangitlog. Kapag po malapit ng mangitlog ang alaga po ninyo, yan na po yan, palagi na po yan nandyan sa loob, pero hindi po palagi silang dalawa. Ang cock po niyan, nandyan lang po yan sa labas, sa perch, nagbabantay, or kaya naman nandyan sa pinakang butas sa bungad. Diyan po yan nakabantay. Ganyan po ang senyales kapag malapit na pong mangitlog yung hen. Minsan silang dalawa nandyan sa loob. Tapos minsan may time na makikita mo yung cock nasa labas, nagbabantay. So yan po ang senyales kapag malapit ng mangitlog. Hindi po dalawa-dalawa ang nandiyan palagi sa loob. Ang cock po niyan palagi po yan nasa labas at nagbabantay. So yan po ang mga senyales ng malapit ng mangitlog yung hen. Lalo na po kung nakita mo na palagi na nagme-mate yung dalawa. So bigyan ko rin kayo ng idea. Ang alaga natin, for example, nag-mate yan. Tapos inabot ng mga 3 minutes at sa palagay mo successful. Ngayon, mangingitlog po yan. Magbilang po kayo ng nung nakita po ninyong mag-mate, magbilang kayo ng mga 10 days or 12 days sa mga basal.
Sa mga proven naman, proven na pares, magbilang po kayo ng mga 6 days to 9 days. Mangingitlog na po yan. So yan po ang senyales na kung bakit nasa loob palagi, at senyales na malapit ng mangitlog, at senyales din po para doon sa malapit na mag-breed. Ngayon mga kaibon, bibigyan ko po kayo ng konting kaalaman at idea kapag po ako ay magbe-breed ng mga alaga ko. Kapag po ako ay magbe-breed ng mga alaga ko mga kaibon, bago ko po yan ilagay sa breeding cage, hihipuin ko muna yung katawan ng dalawa. Halimbawa, yung katawan okay naman, mataba. Ang gagawin ko, i-maintain ko na lang kung ang ano ang yung pang-araw-araw nila, kagaya ng patuka, i-maintain, vitamins, and then itong gulay 4 times a week, at mas maganda malunggay kung okay yung katawan mga kaibon. Halimbawa naman payat, so kapag payat, ang kinakailangan dyan ikokondisyon. Ngayon doon sa mga alaga ko, once na ilagay ko yan sa breeding cage, mataba man yan or payat, pupurgahin ko po yan. Ang purpose kasi ng pagpurga, para po mailabas yung mga toxic sa katawan, yung mga bula-bulate mailabas, para po mataas ang tsansa ng fertility ng mga itlog, dahil po walang kung ano man na bakterya sa mga katawan po nila mga kaibon. Mataas kasi ang tsansa niya ng fertility, at lalong lalo na po kung meron ng inakay, mataas po ang nutrients na ibinibigay ng parents sa mga inakay para po malulusog ang mga inakay at magaganda. Kaya po tayo nagpupurga, ganyan po ang purpose niyan. Ngayon, mataba man yan or payat, pupurgahin ko po yan bago ko po isa lang para mag-breed sila. Ngayon, doon na tayo sa payat. Yung mga payat na alaga ko, mga kaibon, pagkatapos kong purgahin yan, ang kasunod na niyan, magbibigay na ako ng pagkain na mayroong mataas na protein. Kagaya po ng African mix, mag-a-add po ako ng sunflower dyan, yung sunflower seeds, and then canary na plain. I-add ko na po yan dyan sa patuka po nila, para po makakuha sila ng mataas na protein, para po yung katawan medyo bumuka. Ngayon, dahil nga pinapataba natin to, ang ibibigay natin na gulay sa kanila, dapat araw-araw yan, mas maganda, kangkong, or kaya naman repolyo. So yan po ang binibigay ko sa mga alaga ko na pinapataba natin. Ngayon, magbibilang tayo ng hanggang 8 days or 10 days. Kapag nasimulan na natin yung ganong proseso, nagbibigay na tayo ng mataas na protein sa mga alaga natin, and then nagbibigay na tayo ng gulay. Pagka 10 days, huhulihin ko po yan, hihipuin ko po ang katawan. Kapag okay na po ang katawan, ibabalik na natin sa dating patuka. Wala na yung halo na additional na sunflower at yung canary. Ibabalik na po natin sa dati kung ano yung nararapat. Kagaya lang ng natural lang na African mix, dalawang scope, okay na po yan. Yung maliit, okay na po yan. And then i-maintain na natin yan. Yung gulay, tatanggalin na natin yon na kangkong or repolyo. Papalitan na natin yan ng malunggay dahil nga magbe-breed na sila. So i-maintain natin yan, patuka, araw-araw vitamins, and then 4 times a week malunggay na gulay. So yan po ang proseso lang na ginagawa ko. Hindi naman sa pag-aano mga kaibon, kahit basal pair ko po na pares, nangingitlog po yan ng 5, fertile po lahat, minsan 4, fertile po lahat, buhay naman yung mga inakay at malulusog dahil sa ganitong proseso lang. So yan po, vitamins ko lang na ginagamit sa sagupaan, dahil lahat ng kinakailangan ng katawan ng ibon nandyan na po yan sa sagupaan. Vitamins po yan ng manok, pero pwede po yan sa ibon. Dapat tamang pagbigay lang. Yung pagbigay niyan, kusang kumulay lang yung tubig, okay na po yan. So yan po, sana yung katanungan nasagot ko, at yung idea na ibinigay natin, sana po
nakuha po ninyo. So yan po ang unang tanong. Pangalawa, hello sir, good evening. Posible ba sa cock na hindi magkadikit ang pelvic bone po? So sa mga cock, hindi naman talaga lahat ng cock na magkadikit yung pelvic bone. Meron akong mga 6 link na cock na buka yung mga pelvic nila, pero kahit buka, pataas siya na medyo matulis. So yan po ang binabasihan ko dyan pag nagkakapa ako. Kapag po kahit buka yan at pataas po yan at matulis, para sa akin mga 20 or 15% possible na cock. So hindi po kasi ako tumitingin sa kapa, kasi meron ngang 6 link cock na buka yung pelvic bone. Meron namang mga 6 link na hen na yung pelvic bone dikit. Kaya hindi po ako dyan nagbabase. Isa lang po ang binabasihan ko kapag nag-gender po ako ng ibon. Wala na pong iba. Simula po na nag-alaga ako ng ibon, isa lang po ang tinitingnan ko kapag nag-gender po tayo ng mga alaga natin. Ay dalawa lang ang binabasihan natin. Una, tuka. Pangalawa po, yung buntot. Ipinapaliwanag ko na po yan noon pa kung ano ang purpose ng mga tuka ng mga cock at yung mga buntot ng mga cock, at ano yung purpose ng tuka ng hen at yung buntot ng hen. So ito lang po ang tinitingnan ko dyan. Tuka, saka po buntot. Sa tuka, ang cock, ang shape ng tuka niyan talagang slim, medyo maliit kumpara sa mga hen. Sa buntot naman, ganun din po yan, maliit. Ang buntot ng cock, kung sa letra ay B as in victory. Sa mga hen naman, U as in Unilever. So yan po ang pinagbabasihan ko lang po dyan, na tuka sa buntot. Ang purpose niyan, kaya medyo maliit ang tuka ng cock kumpara sa tuka ng hen kapag po nagsusubo. Kasi kapag po nagsubo ang cock sa hen, dahil medyo maliit ang tuka niya, medyo malaki ang tuka ng hen, kapag sinubuan ng cock yung hen, wala pong gaanong tapon yan. Swak po, pasok yung tuka niya doon sa tuka ng hen. Ganun po ang tinitingnan ko po dyan. Pagdating naman po sa buntot, kaya po slim ang buntot ng cock. Kapag nagmate po kasi ang cock, halimbawa nagmate sila ng hen, ang ginagawa kasi ng mga cock, 'di ba? Binibiran niya sa kabila, binibiran niya sa halimbawa kaliwat kanan, na binibiran niya yung hen. Kaya po 'yan ang purpose ng buntot ng cock, para po kaya niyang ilusot kapag ililipat. Kapag po nakakita kayo ng nagmate na same hen, dahil parehong malaki po ang buntot niyan, kapag po ililipat ng isa, nalalaglag kasi hindi niya kaya. Kasi po malaki, hindi niya kayang ilusot. Minsan nga lilipad pa yan para lang ilipat. So ganun po yan mga kaibon. Meron tayong mga video dyan kung ano yung paraan natin sa pag-gender. So far yan lang naman ginamit ko. Simula nagkaroon tayo ng alagang ibon noong pamatagal na po. Hindi pa ako nagpa-DNA ng mga alaga ko. Yun po ang katotohanan dyan, mga kaibon. Wala pa po akong pina-DNA sa mga alaga ko rito. Yun lang ang binabasihan ko. Kapag nag-out tayo, so yun. Wala pa naman nagbalik na sinabi sa atin na same hen to sir, or kaya naman same cock. Sa awa ng Diyos mga kaibon. So doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.